Yun. So, magandang gabi sa ating lahat. So, ang iba dito, halos familiar naman na nakikita ko na to dati. Ayan o. Okay, so gawin natin, mute ko muna all ng mic. Kapag meron kayong question habang nagsasalita ako, raise hand. Click nyo lang yung raise hand. Meron ditong emoji na raise hand para kung sakali may mga tanungan, siya na kayo. May aso dito ng ingay. Ayan. Papasok pa rin. Ang date na to. So, ang topic natin about sa palaki ah. Paano pa to? Hindi ako marunong setting sa laptop. So, ayun. So, about sa CKP function. Ay, pag sinabi kasi nating CKP, ang sa old na pamaraan or old na information natin, bago pa naging CKP siya, or sa motor kasi, tawag yan pulser eh. Pulsar mo na siya. So, kuryente lang dati ang kinokontrol sa motor, sa mga car type. Pero ang CKP sensor, matagal na rin umiiral yan sa mga sasakyan. Kumbaga, nilagay lang sa motor sa F1 motor siguro. Actually, may F1 na nung araw pa man din. Pag mapasok, hindi na yata kasya. Kailangan. Mayroon na sa waiting room. Yun. Huwag mo na yan. Huwag muna kayo mag-open ng mic. Kapag may question lang, saka kayo mag-open ng mic. So, pag sinabing pulsar, siya yung kumukontrol ng ignite ng kuryente. Ayun. So, nung na-develop yung FI or nung nilagay yung FI sa motor, naging tawag sa kanya ay CKP. Kasi computer box na yung FI, computer box na yung pinaka nagko-control. So, pagdating kasi sa usapang FI, yung mga una nating paniniwala sa CKP, parang ganun lang siya. So may mga pinupost ako dati bago pa ako nag-open ng training na ganito na nagbibigay na rin naman ako ng idea paunti-unti about yan sa CKP. Then syempre, wala naman din nagturo sa akin. Ang ginawa ko lang yan, nag-research din ako. Then hinimay-himay ko yung mga CKP. Actually yung idea, hindi naman talaga purong sa akin din. Yung nga lang, yung mga nagpapaliwanag kasi sa ibang bansa, hindi mo sila maintindihan gawa ng Thailander, Indonesia, napakahirap silang intindihin. Hindi man tayo marunong salita nila. Ang ginagawa na lang dyan, nagpo-post kasi sila ng mga information o mga picture. Then habang nagsasalita sila, nakikinig ako sa live nila or nakikinig ako sa mga video nila. Tinitrace ko na lang yung mga tinuturo nila. Kasi para sa akin mas advanced kasi yung ibang bansa or yung ibang lahi para sa kanila, Indonesia or ah, Thailand, mas advanced sila pagdating sa technology. Pero pagdating sa Pilipinas, mas madiskarte ang Pilipino, mas matalino. Para sa akin ha, hindi, depende na lang, depende sa inyo kung ano yung ah, sa inyo dumat yung nakarating sa yung pang ano nyo, yung pang-intindi nyo. Para sa akin lang, mas madiskarte ang mga Pilipino sa totoo lang at mas matalino. Minsan nga, pag may ginagawa silang mga technology, ayun, ang lalakas. Pero pagdating sa Pilipino, naiiba yung version, mas mas nadidetalye, parang
or mas napapalakas. Although malalakas din naman ang mga gawa nila, pero iba pa rin sa Pilipino talaga. Mas matutuwa ka kasi mas naiintindihan 'yon. Mas detalyado. Mapasok pa rin. So gagawin ko ngayong gabi, bibigyan ko lang kayo ng basic idea about diyan sa CKP. Ano ba yung mga ah, connected diyan or ano ba yung mga function ng connected diyan. Siyempre, una, merong computer box at mga sensors na connected din dyan sa CKP na yan. Pag sinabi kasing CKP, tawag sa kanya ay meaning kasi ng CKP, crankshaft position sensor. So every time na naka-position yung crankshaft or hindi naka-position, nade-detect nade-detect ng ECU sa pamamagitan ng information na binibigay ni CKP. Si CKP, ang trabaho niya, tagabigay ng information kay ECU na magkakaiba siyang ah, siguro magkakaiba ng build ng mga engineer pero halos iisa lang yung function. Meron kasing mga CKP na same pa rin ang itsura doon sa mga pulsar like MIUI 125, yung Sol-I. Pag tinignan mo siya, same din siya sa old. Meron din siyang dalawang wire, same din sa old na line 1, line 2, parang ganun, or negative positive, or masabi nating polarity. Then may CKP naman na anim ang linya, anim ba? O anim. Tama, karamihan anim. Anim na pin. So, ano man ang itsura ng CKP na yan, iisa lang din ang bato niya. Nagbibigay siya ng information or nagbibigay siya ng command. Like sa pinost ko, nakita niyo yung picture, connected yung ignition coil or yung uh, kuryente or ignition system, konektado dyan sa CKP, konektado dyan yung injection, konektado dyan yung pump, at nakakonect dyan yung fault code. So, meron siyang apat na sensor na connected dyan. Sa Honda, mapapansin nyo, yung paa ng CKP ay tatlo. Kita ko sa inyo. Nakatali niya. Sa ko na. Kaya nakaraan nag-post ako, nanghingi ako ng mga, naghahanap ako ng mga sira nito. Kasi kumbaga, yung dati kasi hindi ko alam na kakailanganin eh. Ang nangyari dati, ang dami ko na na-encounter nito, tatapon ko ngayon, nung may mga naglalabasan ng mga CKP tools or pan-testing ng CKP, inaaral ko siya kung paano paganahin yung tools na yun kasi sabi naman ng nagbebenta ay working naman sa kanila pero wala silang pinapakitang tutorial. At siyempre may Pilipino na rin na gumawa niyan. Wala din tutorial. Ang sabi niya lang, o basta umilaw, ganyan, malakas, mahina. Malalaman mo pagka mahina ang ilaw, ibig sabihin sira. Siyempre, pag may training ako dati, pag may nagtatanong sa akin, tinuturo ko rin ganun. Mali pala. So, bigyan ko kayo ng dalawa ditong security sensor na itsura. Bukod na lang doon sa MIUI, wala ako din yung pulsar type yun eh. O yung patulad sa mga XRM or MIUI niya. So ito, kung mapapansin nyo, meron siyang mga paa. Ayan o. Ito pang Yamaha, 1, 2, 3, 4. Ito naman, pang Honda, 1, 2, 3. Dahil sa mga Mio, isa lang. Isa lang yung nandun. Pero ang nag ang bawat isa niyan, sensor pa rin siya. Connected pa rin siya sa computer box. Yung mga wire na pahaba na to,
diretso ito sa computer box. Hindi sa diretso agad doon sa pinos ko na connected agad doon, diretso agad sa ignition coil or diretso agad doon sa injection or diretso agad doon sa fuel pump. So hindi siya ganon. Kumbaga, siya lang yung nagbibigay ng sensor na every time na may dumaan ditong magnet or dumaan dito yung kasi sa magnet meron tayong north and pole. Yun yung pahigop, di ba? Pag naglalaro tayo ng magnet, dumidikit sa bakal, yung isa naman patulak. Patulak sa bakal o patulak sa magkabilang magnet. Yun yung north and pole. Then yung sa pagitan ng dalawa, yun yung neutral. Sa FI, meron tayong neutral. Kaya every time na gumagawa tayo ng motor o humahawak tayo doon banda sa may magneto, so dapat pumasok sa isip natin na meron siyang north and pole and neutral na napakahalaga yon para sa pagbibigay ng information dito sa ating CKP sensor. Na every time na nawawala sa position, kaya nga crankshaft position sensor. So every time na nawawala sa position, yung magnetic na yun na tumatama doon sa sensor, ano man ang nakalagay sa kanya na design. So pag hindi siya bumalik sa original niya na hindi yung posisyon original niya na kumbaga yung neutral, nagkakaroon ngayon ng information or nagbibigay ng fault code yung ECU or nagbibigay siya ng uh, error na nababasa natin minsan sa panel, nababasa natin sa blink or nababasa natin sa diagnostic tools. Sa mga Yamaha, yun yung karamihan sakit na lumalabas ay error 12. So sa OBD type ay P0335. Sa Honda, error, hindi nagkakamali, error 52 eh. Hindi ko lang maalala. Uh, Parang error 52 nga. Error 52, sir. Yun, ayun. So thank you, thank you. Error 52 siya. So ano man ang ano man code siya, ano man number siya, same ang binibigay niya, crankshaft position sensor. Ibig sabihin, pag lumabas yung error na yon, wag agad tayong didiretso na sira agad yung CKP or sira agad yung tatlong sakit. Kasi siyempre, karamihan natin na-encounter, bakit nga naman na pag nasusunod yung tatlong sakit doon sa Aerox, yung sa malalaking wire papunta sa ECU, katulad na nakarang topic natin ay yung ECG, bakit pag nasusunog yon ay lumalabas yung error 12 or P0335. Ibig sabihin kasi noon, kaya lumabas yung error na yon, nawala sa position or nawala sa neutral. Wait lang Kulit yung mga bata. Wait lang. Saka. Ay. Mga bata. Ayun. Nag-raise hand si Sir Jed. Bakit, sir? May question ka or may anong meron? Ba't nag-raise hand ka? Or Bali yung sa, sir, ang naguluhan lang ko dun sa magnet, sir, yung sa north tsaka pole. Alin yung naguluhan mo doon? Bali yung ang sa north blasel, yun ba yung higop? Puro yung pole yung higop? Di ko... Teka. Ako rin naguluhan, sir eh. Sir, sinsya na, sir. Yung north, pa-north. yung pole. Yung north, yun yung pahigop. Correct nyo ako Alam mo, north kasi pahigop. Ang pole, patulak. Then yung neutral na sa pagitan ng dalawa. Baka Noted. North Pole and South Pole, Sir Aaron. Wala siyang south eh. Wala kang south. Yung tatlo lang meron sa FI. North Pole and neutral. Yun yung every time na humihinto yung motor or kada off natin ang motor or namatay yung engine, yun yung nilak, di ba, pag inikot yung magneto, lumalaban, tapos bumabalik sa neutral. Yan. Ano man, maraming neutral ang magneto, depende kung
12 magnet yan or 8 magnet or 20, ilang magnet yan. Mayroon yung hinto. Kaya hindi mo yan kailangan na yung bababa ka pa para timing mo. Hindi na. Automatic na yan. Nandun siya sa position na hindi siya lumalaban. Kaya nga kapag karoon nasusunog yung tatlong wire na yon, like sa nakaraan topic natin sa ACT, na nag-alangan siya ng start na hindi tumuloy, nahigop ngayon yung sensor ng magnet. So, pag nag-steady siya ng 3 seconds, ang karaming kasi ng program sa mga sensor, meron siyang 3 seconds na fault na pag huminto siya, doon 3 seconds na nakatutok doon mismo sa sensor, magbibigay siya ng information kay ECU na may fault or may good. Ganun ang pagka-design sa mga sensor. Every 3 seconds, ano yun eh, hindi ko lang may, sa ibang, siguro sa ibang pagkaka, ano natin, training, papakita ko yung ganong graph. Noted, sir, noted. Akala ko kasi South Pole at saka North Pole yun, sir eh. Kaya medyo naano ako eh. Wala palang South Pole doon. Wala ko nakikita ang south eh. Correct nyo Kaya, ka, pero wala ko nakikita ang south sa ah, magnet. maganda yun, sir. Klaro tayo, sir. Kasi hindi ko naguluhan North ako. and pole lang talaga, nakikita ko karamihan. Kahit sa mga speaker sa TV, sa radyo, north and pole lang talaga eh. Okay, sir. Thank you, sir. So, Noted, sir. pero sa kumpas meron. Yun. South Pole saka North Pole. South, east, west. Wala na ganun east-west sa magnet. Ang meron Sige. lang north and pole. Copy. Pero baka hindi ko lang din naabot ng kaalaman ko. Baka meron pang east-west na Kaya, magnet. Pero next siguro, magre-research pa ako. Ang alam ko lang ngayon na ituturo ko sa inyo yung north and pole. Yan lang kasi ang nabasa ko doon sa CKP na ito malaking bagay na may tutulong sa atin na yung higop, tsaka tulak at yung pagitan ng higop tsaka tulak, yun yung mahalaga dito sa information ngayon na maintindihan natin. noted, sir. Noted, sir. Okay. Kaya every time na magkakaroon ng error na ganyan, huwag agad dating pupuntahan yung nakasanayan natin na yun yung sira. Computer box yan. Ganyan, hindi ganon. So, ngayon, malalaman natin kung ang CKP sensor ba ay nandun ba yung sira or sa iba. Yan. Kasi ang pag-troubleshoot sa motor, step by step yan. Hindi yan agad na ganon. Kung sa mga nakating sa akin ng mga actual training, nagbigay ako ng guide na every time nagagawa kayo ng motor, meron tayong job order, meron tayong tinatawag na mechanics guide. Yun yung pagkakasunod-sunod na paano tayo maggagawa ng motor. Unang-una, siyempre, aalamin natin yung history. Di ba? Makikipag-usap tayo sa customer, hindi yung pagdating ng motor, baklas agad. Di ba? Yung gawain ng mga budol, di ba? Hindi ganon. History, makikipag-usap ka sa customer, then observe. Tingnan mo yung history ng motor. Tingnan mo yung tinakbo ng motor, ilang taon na ba yan, odometer, laging ganon. Every time nakahawak tayo ng motor, odometer. Basta about doon sa troubleshoot, odometer, history, yan titignan natin. After history, ida-diagnose natin yung motor or i-analysis natin. So pag-diagnose, merong hula-hula, merong diagnostic, or maraming maraming paraan para makakuha tayo na makadiagnose tayo ng sira ng motor or kalagayan ng motor. After natin na ma-diagnose, pag lumabas ngayon yung mga clue, so troubleshoot natin. Ganun yung pagkakasunod. Hindi troubleshoot agad. So, after natin ma-analysis o ma-diagnose, troubleshooting. Ngayon yung pagkakasunod-sunod history, analysis or diagnose. Pangatlo, troubleshoot. Then after natin ma-troubleshoot, hindi agad na sabihin natin sa customer, na-troubleshoot mo, may error, error 12, palitan nyo to. Eh di yung customer bumili din. Tapos yung bumili, hindi pala rin gumagana. So mali. After troubleshoot, i-confirm natin yun talaga yung sira. So sa pagko-confirm naman, siyempre dapat may mga tools na tayo na para diyan, multitester or kung ano mga tools na sa bawat sensor. Ang bawat sensor ay may kanya-kanyang tools yan. Like CKP sensor.
So after natin ma-confirm, i-fix natin. Di pinalitan mo na, i-fix mo na. Hindi naman pwede na napalitan mo to, na-confirm mo na ito nasira. So kinabit mo ngayon, hindi mo naman yung pinix. Yung pala may mga nakaangat or nabali or nabili mo may problema din pala. I-fix mo. After ng fix, last na gagawin nyo, observe nyo, then reset history. Ganon. Tara na, yung mga bata dito, ulit. Ito yan, sama ko yun sa training, ha? Tara tayo. So, yun yung una, history, diagnose, troubleshoot, confirm, fix, then reset. Anim. Anim na mechanics guide na dapat nasa isip natin yun. Sa mga actual training kasi tinuturo ko yun eh. Hindi tayo basta-basta gagawa dapat ng FI na ganun lang, ganun lang. Kasi kaya nagkakaroon tayo ng problema. Hindi natin maayos-ayos ang gawa natin kasi nagmamadali, porque malaki ang labor or magandang kitaan. Minamadali ang tinggaw. Hindi ganun. Laging gagawin natin ay dapat lagi pulido yung pangalan natin para lalo pag may pangalan tayong iniingatan. Ano yung pangalan mo pag kilala na. Sobrang ingatan mo yung gawa mo. Kasi ngayon, hindi na uso yung mga barangay. Uso ngayon, Facebook na. Mas marami ng makikimarites. So, minsan yan pa yung dahilan na kasiraan ng isang mekaniko. Minsan nagme-mention pa ng pangalan. Mga pangit na post. Diba? So, yung anin na guide na yun, dapat kabisaduhin natin yun. Everything gagawa, step by step. Then, tinuro ko yung affix. Yung affix na yun, yun naman yung troubleshoot guide natin. Pwede nyo gamitin yun or yung pagkakasunod-sunod, yun yun. Yung mga papasok pa din. Nag-participa na tayo. 80, wow, dami natin ngayon ha. Pwede nyo itong screenshot, pwede nyo i-post sa Facebook to para marami maingkit. Dami natin ngayon, nakakatuwa. Ibig sabihin marami talaga interesado sa CKP na to. Actually, ako rin interesado dito eh. Nung araw, hirap na hirap ako dito eh. So yun na nga, nagsimula tayo sa ah, CKP ng Yamaha. So, tingnan yung itsura nito, may mataas, tapos meron tatlo. Itong tatlo na to, ang pagte-testing nito, kung hindi pa tayo sanay sa multitester, sa mga training ko sa Proma Exclusive, dinuturo ko yan sa multitester. Pero dito, makikita nyo sa by light or sa CKP tester. May nabili ko isa ko CKP tester. Nakikita nyo naman siguro sa online to. So, bili kayo ng ganyan. Pwede nyo namang i-apply yung matutunan nyo ngayong gabi or pag nakalimutan nyo, pwede nyo i-rewind to kasi i-vlog ko rin to. I-edit ko rin. So, meron tayong tester na ganitong klase. Ayan. Pero, mas accurate yung isa. Yung isa, yung ganito. Ayan yung isa. Hindi ba baliktad yung itsura dyan sa inyo? Hindi, okay Sakto. naman sir. Dito kasi sa camera ko baliktad eh. Okay, dyan pala sa inyo okay. So, yun yung isang tester. Mas, siguro, hindi ko naman kilala yung nag-develop niyan. Mas ma-recommend ko siguro yung isa na yan. Diyan ko kasi nakita yung mas accurate na pagte-tester ng isang CKP. Or, available naman to sa isang team. At least yun, pag bumili kayo sa team, may support. Kunti lang naman siguro ang pagitan ng presyo. May kasamang video tutorial yan kapag binili nyo sa kanya. Hindi pa siya nagpo-post eh, pero sabi niya mag-post daw siya eh. Siguro gagawa siya ng mga ganyang klase, na ganyang design. Pero kung meron na kayong mga ganyan, mas maigi. So, sundan nyo na lang yung gagawin natin. So, siyempre, bago natin mag-testing doon, papaliwanag ko sa inyo to. Na ito, tingnan nyo itong sensor na to, Yamaha. So, itong mataas na to, ito yung para sa pulsar.
So alam naman natin na pag pulsar, konektado yun sa ignite ng kuryente. Every time na may dumadaan doon na, alam mo yung bukol-bukol doon sa magneto, yung bakal, doon pag tumatama dito, tumatama yung um, or sa mga Yamaha, wala pala siyang bukol-bukol, magnet siya. Every time na tumatama yung magnet, north and pole, nag-i-ignite yung kuryente. Depende naman sa control ng program. So, pupunta natin mamaya yung program na yon. Then, may tatlo dito, yung tinatawag dito, ito naman yung connected sa injector, connected sa pump, at connected sa fault code. Ito naman yung nagre-reading na kapag nag standby yung um, north and pole, nag standby siya dun sa hindi dapat na operation, nagbibigay ng information kay ECU na meron kang error 12. Ayan. So maraming dahilan kung bakit nag-error 12 or nag-i-standby yung magneto na hindi dapat. Na dapat every time gumagalaw siya, seconds, or every time na, depende sa RPM, lumalagpas yung north and pole dyan. Hindi siya nag-i-standby. Ang standby kasi dito sa bawat sensor, dapat ang nag-i-standby dyan ay itong dalawa neutral. Itong dalawa magnet. Yan. So magkakaiba sila na nag-i-standby dyan. Magnet na higop. Yung dalawa naman neutral. Wala siya dun sa north, wala siya sa pole. Ano siya? Nasa gitna siya, neutral siya. Kaya nga, pag nagsususi tayo ng motor, meron tayong marinig sa mga motor na gumagalaw agad, may nag-ooperate agad. Like pump, like vector, like ignition, nag-ooperate agad siya. Kaya lang, i-mute ko muna. I-mute si Prince Marky. Okay, wait. Okay na. So, maraming kadahilanan yung lumalabas yung error code at P0335. Naputulan ka lang ng belt, magkakaroon ka ng error 12. Bakit? Kasi nga, nag-lock yung belt, nag-lock yung pulley, nag-lock doon sa hindi dapat na position, kaya lumabas, nagbigay ng information si ECU na may error ka. Pero, pag mga yun lang ang sira, yung na-standby like naputulan ka ng timing chain, nabutas yung piston mo, nag-lock yung piston mo, or nag-lock yung crankshaft mo, lalabas yung error na yon. Pero ang palatandaan natin na hindi sira to, na doon lang yung sira, once na umikot tuloy ang crankshaft at naka-on si ECU, naka-standby, automatic naman na ini-ignore niya, nare-record nga lang niya, history na lang, wala na yung current. So meron kasi tayong error na history and current. Yung history, yung binabasehan natin na every time ba't nagkaka-error na gano'n, nagkakaroon sa ng record na history. Ibig sabihin, nag-standby doon ang nagbigay ng information na may problema, may malfunction. So, dapat tuloy-tuloy ang ikot niya. So, ano lang siya, kapag naayos nyo naman yung tarang sa position na yon, mawala na siya doon sa history. Ayun. So, ito yun sa dulo na to. Siya yung nagbibigay ng information doon kay ECU na may fault code ka. Then, dito naman sa uh, pangatlo, siya naman yung nagbibigay ng information kay pump na every time na pag sinususi mo yung motor, naririnig nyo yung pump na umuugong ng 3 seconds. So, siya yung nagbibigay ng information doon na 3 seconds, wala namang dumadaan ng north and pole, patay ka. Hindi naman pwede na pag-on mo ng susi, tuloy-tuloy ang ikot ng pump. Masisira naman ngayon yung ano mo, masisira ang buhay mo dyan pag tuloy-tuloy ang pump kasi nga, nasabog yan, may pressure yan eh. Like Honda, 42 PSI. Yamaha 35 PSI. Siyempre kapag ugong na ugong yung pump, may pressure yan. Sasabog yung hose, nasabog yung ano man yung pinakamalambot doon na parte na maunang sasabog doon sa sumobra ka sa pressure. May tamang pressure lang na may max lang yung system natin sa fuel system. So every 3 seconds namamatay yung pump. Then gagana uli yung pump kapag naramdaman ng sensor na to na gumalaw yung magneto. So
para gumalaw yung magneto, yung paraan na yon, pwedeng ikutin mo ng manual na kamay, or pag kinigil mo, kinrang mo, iikot yung crankshaft na bahagya, madidetect naman ito na may magnet na dadaan na higop, gagana uli yung pump. Then, pagpatay mo ng motor, hihinto uli yung magneto sa tama niyang position, then, neutral uli, patay uli ang pump in 3 seconds. Ganun ang sistema ng isa na to. Yung isa naman, hindi naman siya katulad kay pump. Injector naman siya. Na pag susi mo, nakahigop agad dito yung magnet. Pag susi mo, hindi mo makikita na yung injector magbibigay ng spray. Hindi siya pwedeng ganon. Kasi every time na lang na magsususi ka, sumisirit yung gasolina, off, on, sirit ulit yung gasolina, hindi pwede yon. Malulunod ngayon yung motor natin kasi mapupuno ng fuel yung combustion, hindi pwedeng ganon. So gagana lang naman ang injector kapag gumalaw na yung magneto. So pag gumalaw na yung magneto, depende sa RPM, tsaka ngayon mag-spray ang injector. So connected siya dito. Sana nasusundan na. Then dito naman sa pinakamataas na to, pulsar naman siya. Konektado naman siya sa ignition system na every time na dumadaan dito yung magnet, tapos dumidikit dito yung humihigop, tulak yung magnet, nagbibigay siya ng information kay ECU na magbitaw naman ng igniter papunta doon sa ignition coil. Then makikita nyo na sa spark plug yung kuryente. Ito yung trabaho naman ng isa na to. Ayan. So sana nasusundan nyo. Ayan. Then sa Yamaha naman, kasi may mga katanungan ako dati pagdating sa pump, paano pag na-shortage ito? Di, ang pump ngayon natin tuloy-tuloy pag-on natin ng susian. Diba? Na dapat 3 seconds, mamamatay siya. Paano naman kapag naka-steady dito lagi yung magnet or sira na yung sensor, nag-grounded? Possible kaya na magtuloy-tuloy ang hugong ng pump? Hindi. Bakit? Kasi ang Yamaha, meron pa siyang controller doon sa pump. Yun yung pump IC. Yung pump IC, may program din yon. Sabay siya dito. Sabay siya sa ECU. Meron siyang program na 3 seconds din. So kapag nag-grounded itong side na to, or na steady, yung pump o-on din ng 3 seconds. Sabay din doon sa pump IC. 3 seconds din yun. Automatic pag-detect dito. O-on din yung sa pump na yun, 3 seconds. Then, magkakatok din siya kahit ito nakadikit. Yun nga lang, kapag ito nakadikit or sira, automatic magbibigay din ng error na error 12 or P0335. Connected din siya sa error 12. Pag nagkaroon ng shortage yung pump, nag-shortage yung IC, or nag-shortage yung parte doon ng system na konektado sa pump. So, injector, pump, ignition, konektado sa error 12 or P0335 or sa Honda ay error 52. Gets? May question? Baka meron kayong question. Yes, pwede ma-check ng multitester ang CKP. Other training nga lang yun kasi medyo matrabaho siya. Actually, lahat ng sensor na nababasa natin sa diagnostic tools, pwede natin basahin sa multitester, same value. Pero sa ibang ano na siguro yun, pagkakataon. RPM meron, um, percent, voltage, nababasa ng multitester. Depende sa tester na gagamitin. Siguro so lalabas natin yan. Sa ngayon, dito muna tayo sa mga sensor tester or diagnostic tools. Base muna tayo dun sa mga error. So, sino may question? Baka meron kayong question. Raise hand.
Okay, sige sir. Open mic. May question. Hello, Sir Aaron. Yes sir. Ano po? Sir, yung sa, paulit nga ako sa may ah, sunod ng pump, sir. Ano ba yung pinaka main function nito? Yung number 4. Yung dito, ito. Apo, sa dulo. Ang sa dulo po. Sa dulo. Dulo, Ayun po. Apo. Injector. yung dulo, siya yung nagbibigay ng signal na kapag nag-standby yung north and pole dito, nagbibigay siya ng code doon sa ECU na lumalabas doon yung error 12 or error P0335 na dapat lagi sa neutral. Nasa pagitan siya ng north and pole. Nasa ganun siya. Na pag tumambay dito yung north and pole, nagbibigay siya ng information na may crankshaft position sensor malfunction ka. Yun yung ibig sabihin ng pandulo. Sir, copy po. Bali, siya pala yung pinaka-line papuntang ECU, sir. Oo. Pero actually, lahat naman to konektado din sa error. Pero ito lang kasi yung kapag nagkamali ng crankshaft position, siya yung nagbibigay doon ng malfunction. Ito, kapag sira din, ganoon din ang error. Magkakaiba lang sila ng ng ibibigay na parang clue. Yan. So katulad dito, pump, ito naman injector. Minsan bakit walang labas yung fuel? May kuryente naman pero walang fuel, parang ganon. Umuugong naman ang pump. Pero ba't walang kuryente, walang tunog yung injector, parang ganon. So may mga clue yan. So injector, pump, pulser. Yan CCKP. Sir, copy. Copy, sir. Sir, thank you, sir. Sa Honda naman, ganito siya, tatlo. So, ayan. Sa Honda, ang nangyari sa kanya, dito na itong unang side na to, ito to, yung medyo malaking clearance na to, ito yon. Itong unang side na to, nandito yung pulser, nandito rin yung full code. Nandito siya. Kaya error 52, nandito yon. Yung full code, then yung pulser, ito yon. Tapos dito, pump, then injector. Yung kulay. Pump and injector. Ayan, ganun siya. Kaya minsan kapag walang walang polarity yung injector or polarity, tama, walang trigger kasi pag sinabi polarity, ano siya, may voltage. Okay. So pag sinabi trigger, wala siyang pumapasok doon na program or wala pumapasok na negative. Sa ECU kasi pagka nakakarinig kayo dapat ng trigger, ibig sabihin may program yan. Like injector. So, ang injector ay mayroon dalawang line. Ayun. Meron siyang dalawang pin. Yan. Meron siyang positive dito at negative sa kabila. So, yung positive, ito yon, ito yung papuntang battery. Ignition switch connected sa fuse. Ito yon. So, 12 volts yan. Yung kabilang linya, hindi siya pure na negative kasi kapag on mo at pure na negative to, iinit ito kasi may solenoid sa loob, parang may related sa pumipitik yan. Kaya pag umandar, may narinig kayo lumalagitik, dito yon. Naglalaro yung bulb niyan. So, tawag sa kanya, hindi lang siya pure negative. Negative trigger siya. Ang kumokontrol sa kanya, program or kinokontrol siya ng ah, IC doon sa computer box. Then yung IC na yon or yung mechanism doon sa loob, kinokontrol naman ng MCU or kinokontrol naman ng program at kontrolado naman ng CKP na kapag dumadaan doon yung north and pole, nagbibigay ng information kay ECU na maglabas siya ng trigger dito. Ayun. So, ganun ang nangyari sa kanya. Kaya narinig ko pumipitig. Kaya natetesting to eh. Konektado to sa ECU eh. Ulit ng log ko to. So, ganun siya.
So, question. Sir, lahat ba ng sensor connected pa rin sa CKP? Hindi. Like nang sinabi ko kanina, ang connected lang dito, pulsar, ignition, pump, full code. Hindi naman lahat ng sensor connected dito eh. Like, ano ba yung ibang sensor dito? IC. Hindi naman connected dito eh. TPS. ECT. TPS, hindi rin eh. Pero ano siya, nakalink. Pero hindi siya yung connected talaga dito. Kasi, kahit punutin mo yung CKP, umaandar pa rin ang motor eh. Diba? Sino nakapag-testing? Punutin mo CKP, ay yung TPS. Andar pa rin ang motor eh. So ano lang siya, nagbibigay lang siya ng parang connection or parang program lang din. Yan, may related na program. Pero hindi siya direct talaga dito yung sensor. Like speed sensor, hindi naman connected dito eh. Ano pa ba mga sensor? Hindi connected dito. Hindi naman connected dito eh. So ang meron lang dito connected dito, yun nga lang injector, Map pump. sensor. Yung pump sensor, iba naman. Sa TPS naman yun. So iba naman topic yun. Next topic natin yun. TPS development naman or TPS learning naman tayo. Napakalawak. Ayan. Babasa ko naman. Ano ba mga question? Yan, pwede kayo mag-chat. Kapag may mga question kayo, pwede kayo mag-chat para nababasa ko rin ito para ma-follow up ko sa topic. Sir, Nababasa question ko po. rin. Yes po. Sir, regarding sa CKP natin, kasi madalas to sa mga Aerox engine, Aerox B1, NMAX B2, biglang nagsha-shutdown ng engine. Madalas ko kasi nagagawa is, sira yung CKP sensor pero wala siyang code na binibigay. Like sa gauge, like sa diagnostic tool. Tama ka, sir? Ang nangyayari kasi doon, kaya hindi sila nagbibigay ng full code, hindi tumatama yung magneto doon sa, tama naman yung binibigay na information, kaya hindi magbibigay ng full code yun. Ang sira na dito. Kaya, minsan, may walang pump, walang kuryente, or walang injector, nagkakaroon siya namamatay pero walang full code. Kasi hindi tumatama dito yung fault. Ganun siya. So, meron lang tayong clue na walang kuryente, di dito yon, walang injector. Di dito yon, yung pump nagluloko, di dito yon. Parang ganon. Yan. So, isasama natin sa pag-troubleshoot natin na hindi lang tayo mag-troubleshoot doon sa line or sa ECU or sa fuse. Isasama natin sa troubleshoot to. Mas maganda nga kung marunong kayo maghimay nito eh. May variant na lobo, marunong kayo maghimay niyan or meron kayong tester, mas mabilis nyo makikita. Maliliwanagan mamaya pag nakita niyo yung tester, pag pinakita ko sa inyo paano mag-test. Sino pa may question? CKB sir, may function. Wala. Amen. CKB ba? May function sa start motor kasi. Yes. Kapag may fault code ng error 12, kapag may fault code ng error 12 or P0335, hindi mo rin mapupustart ng maayos. Minsan yung magneto mo hindi tutuloy. Automatic, may program siya na kapag fault code mismo sa CPP, huwag mong ituloy. Nakaano na yan, nakaprogram na sa computer box yan. Kaya ang computer box natin mga sir, kung lalalayman pa natin yung pag-aaral ng computer box, hindi siya basta-basta na ganun lang na nire-reprogram. Napakaraming program sa loob ng ECU. Bawat sensor may kanya-kanyang program. Bawat sensor may kanya-kanyang error. Bawat sensor may kanya-kanyang function. So napakalalim pag program. So alam lang natin dati na pag sira yung hindi nagbibigay ng injector or ng fuel, injector lang or line or matic, ECU yan. Pero kung lalaliman pa natin pag-aaral sa ECU, siguro soon, may bibigay ko pa unti-unti sa inyo yan. Masakit sa ulo kasi aralin pero nakaya ko nga kaya. Na magtataka kayo, kapag nagre-reset tayo ng history, hindi nawawala yung erasure. At kapag nag-erasure tayo, hindi nawawala yung history. Bukod sila,
At kapag nagle-learning tayo, hindi nare-reset yung erasure, hindi rin nawawala yung history. Di ba? Nasusundan nyo? At kapag nagbabago tayo ng altitude or mode, alam nyo ba na ang Honda, nababago yung mode by manual? Ayan, siguro soon. Hindi. Ayoko pa i-vlog kasi yan. Baka kasi, alam nyo naman, yung mga vlogger na walang credit. So na lang siguro. So magkakaiba yan. Iba yung learning, iba yung mode. Sir, regarding sa mga magnet na mga CKP, Mm. Ano yun? Sir, may Ano vlog ka ba sa pag-trace ng computer box na damage na tapos PKP? Yung, kasi may experience ako na gano'n eh. Na si CKP sir? ang, si CKP yung naging, sabihin sir, naging, paano ko sasabihin, naging daan para malaman ko si Rasi GPU, si computer box. Basta ganun mga sir, kapag nagko-troubleshoot tayo ng FI, ah lawakan natin yung pagto-troubleshoot natin. Hindi tayo basta-basta na kapag na-troubleshoot Pwede ko, natin, walang pwede injector ko, or walang pump o walang kuryente, diretso agad tayo sa ganun sira. Hindi. Isa-isahin natin. Gamit tayo ng multitester, gamit tayo ng mga line. oo sir, pwede namang ano eh, gano'n naman talaga. Pero yung sa experience ko, sir, sa ano, pag pala ganun na problema ng ano, ng nasira yung, pwede ko ba i-share, sir? Pwede ko i-share. Okay. Share ko lang kung ano. Sige, Kung sir. hindi naman, Sige, share mo. ganito kasi, ha? Ganito kasi, sir, yung experience ko dyan na, kasi sir, pumapasok ako dyan sa company, tapos may shop ako sa bahay. Hmm. Sir, na-experience ko na ano, nung nandito ako sa bahay habang tinotroubleshoot ko siya. Ah, ayokong pumunta kaagad sir sa CPU kasi masyadong pricey, di ba? Yes. Ginawa ko, sir, nag-ano muna ako, nag-stator rasi muna ako. Nung nag-stator rasi ako, sir, binili ko yun, hindi ko sinarge kay customer. Tapos, nung pinabit ko, sir, nakakalimutan ko, sir, na i-saksak yung socket ni PKP. Ngayon, sir, bawat turn on ko kay PKP ay sa ignition. Ano to, sir, Y-connect. Tapos yung keyless. Bawat attempt ko, sir, ng ano, ng on, bawat on ko, pumuputok, sir, yung fuse niya. Ang dami kong fuse na nailagay. Tapos nung kinig ko ulit, nakalimutan ko, sir, na yung ginawa ko na hindi pala nakasalpak yung ano, yung CKP socket. Hmm. Tapos kaya ako na ano, sir, na ano, nasira yung ECU dahil ano, kapag pala hindi naka-saksak si CKP socket dun sa harness, bawat on mo, nagpuputok yung fuse. Sira pala, sir, yung ECU niya. Tama. Napatunayan ko naman yun, sir. Kasi Tama naman. sinugalan ko rin yung ECU. Mga panahon na yun, walang mabili, sir, sa kasa kasi sa kasa rin ako Hmm. na sinugalan ko, sir, yung binili ko 13,500.
80 para mapatunayan ko lang kay customer na talagang yun ang sira. Pero positive, sir, yun ang sira. Karamihan naman, sir, halos karamihan naman naka-encounter naman ng ganyan na minsan, paano mo malalaman na sira yung CKP or ECU? Yung nga sinasabi ko sa inyo kanina na ang Pilipino napaka-diskarte. So, merong mga diskarte na binulot yung CKP, pumutok yung main fuse. Ibig sabihin, may clue sila na ang sira nasa computer box. Yan. So, sa mga Sir, yung mga nare-repair naman yung ECU sa mga yan. ano na ako, Lalo sa mga kung saan yun, accidentally lang na ano, bakit nagtataka ako na gano'n. Tapos nung ano, pag may pagkakataon pa na pag inoon ko yung knob, yung ignition knob na ano, yung para ba sir, yung nagra-rapid yung, ang tawag dito yung sa panel yun na, sir, yung parang nag-blink yung na gano'n na ano, hmm. parang nag-blackout yung panel yun na gano'n. At ito, ano lang po sir, hindi ako nakikipagtapos lang po sir, yung search ko, experience ko lang sir na sinishare ko lang. Ganun lang sir. Halos naman yan, sir, na-encounter naman ng karamihan ng mekaniko, lalo yung mga kasama natin dito. Na-encounter nila yan. Dahil kahit ako na-encounter ko rin yan, na normal yan yung ganyang sira na kapag gano'n nga, binubunot mo yung CKP at pumuputok ang ECU, automatic talaga yan. May problema ka sa loob ng ECU. Ang, ang ano kasi ngayon, ang isang connected sa topic natin, paano malaman kapag ang sira ay nasa CKP? Kasi karamihan ECU agad eh. Repair ECU, sira agad ECU, gano'n. So, may Teka na sir, proportion tayo yan ko na lang. katulad ng piniliwanag ko ngayon, like katulad nito ngayon mga sira, makinig kayo maigi kasi after ng training na to, gusto ko gawan nyo to ng, yung iba alam na nito eh. Yung assignment na pinapagawa ko para makasali kayo sa next training, kasi may follow-up training to, yung medyo advanced na training na mas malalim yung papasokin natin dito. So makakasali kayo sa next training kapag magpapasa kayo ng assignment. Paano ba yung paggawa ng assignment? Gagawa kayo sir ng mga diagram or schematic gamit yung Draw Express. Download nyo lang sa Play Store yan. Meron yan. O sa Google Chrome meron din yan. Draw Express. Download kayo, pwede kayong gumawa. Gawa kayo ng ganito, test. Then, kung paano nyo lang pakinggan yung topic, isulat nyo, idugtong-dugtong nyo doon, tapos bigyan nyo ng details, then pasa nyo sa akin. Pwedeng sa group chat nyo ipasa or sa PM. Then next training, tuturuan ko kayo ng mas malalim na pagte-testing about Sana sa sir, makasama pa PKP. ako dyan pag ano. Okay mga sir, sana nasundan. Then thank you kay Sir Marky yan, sa pag-share ng Mas knowledge Ero, kasi. Linis. Yes. Boss A, Yes, sir. oh, kilala pa ba ako? Tawag dito. Oo naman, ikaw pa, master ka eh. Siyempre, mga Hindi yan. naman. Good evening sa inyo lahat. Meron akong ano lang din sa inyo kasi tungkol din sa CKP, actually din talaga sa tungkol din. Yes, May sir. model kasi ng CKP na pang version 1 Mhm. na hindi gumagana sa version 2 na Aerox. Meron din hindi gumagana sa version 2 na NMAX, pero pang version 1 lang sa talaga. Yes, tama yon. Yun yung pang keyless saka non-keyless, hindi yan gagana. Kasi hindi, baka mamaya kasi hindi pa nila alam yung info na yon. Kasi may iba nagko-troubleshoot na, hindi sira si KP. Tapos ay sasabihin, hindi pinaltra namin ng bago si KP, pero hindi pa naandar. Yung gusto ko lang sana i-share niya yung information na yun para at least kahit pa paano hindi sila naniligaw. Kasi may mga Malaking bagay. nabibiling CKP ngayon, may mga nabibiling CKP mumurahin ngayon Yes. Actually, yung sinasabi ni Sir Aero na value dun sa mga apat na trigger na magnetic trigger na yan. Yan lalo, specifically sa sa Yamaha. Yung mga mumurahin na bibili nyo na like TPGR, iba-ibang value yan. Hindi yan same value ng katulad ng genuine.
Yes. Yun ang O, ano, kaya bumibili agad dyan. malaking bagay sa atin yan, yung pag-share niya. Actually, hindi ko nga, nakalimutan ko na nga yun eh. Pero thank you. Sabi ko na nga, master talaga to eh. Naka-encounter rin ako niyan, sir, na bumili ako ng CKPay. Ahin. Or may pangalan ng Yamaha, galing pa Indonesia, pero gawa ng mga Indo. Pagsalpak doon sa Keles, hindi umandar. At ito pa nangyari. Naka-encounter ako, baka ma-encounter nyo to. Pag salpak ko ng CKPay, pumutok yung ECU. Ayan, baka hindi nyo pa na-encounter yan. So, ingat kayo sa mga CKPay din na nabibili natin. Tama si Sir Angelo na may para doon sa B1, may para doon sa B2. So, may para sa keyless at may para sa non-keyless. Magkaiba sila ng function. So, siguro sa mas malalim na training, may tuturo ko kayo doon. Kasi may mga value, tama yun sir, may mga value yung CKP. Dapat marunong din kayo tumingin ng value. Yung katulad nun, pang keyless, kapag nilagay mo sa non-keyless, gagana. Kasi mas mataas ang value or value ng pang keyless. Kapag kayo namang pang-K, nilagay mo sa pang-keyless, hindi siya aandar. Kasi hindi niya maabot, hindi niya ma-meet yung value na kailangan ng para maabot niya yung sensor na yon, yung value na yon. Yo, thank you kay Sir Angelo. Master yan mga sir, subaybayin niyo yung mga takbo niyan. Hello, thank you, Sir Aaron. Nandito lang din naman ako para mag-monitor din kahit pa paano, para may, at least baka may makukulangan pa ako information, di ba? Yes Parang sir, ganun, malaking para bagay yan. Kaya sa group chat, kapag nandiyan yan sa mga group chat namin, kahit sa group chat ko, kapag may mga question at hindi ko na nasagot, sumasagot yan si sir minsan, na nasasagot din pagka walang masyadong gawa, pero most of the time, laging busy rin kasi gawa dito sa shop. tama Ayun kasi nga. sir, ang paggawa kasi ng motor, kailangan natin ng mas malalim or mas marami tayong alam para minsan sa group chat parang nakikita mo lang nagla-like na lang yung pala marami nang alam. Mas maganda kasi marami kang nakakalap na information para pagkaharap mo na yung motor or troubleshoot ka, mas madali mo na lang siya masosolve at yung customer hindi na napaparami yung gastos na o bili ka nito. Sabi natin, ay sira yan. Yung pala, pagdating naman doon sa pinabila mo, hindi sira yan. Nagko-conflict dahil nga sa hindi natin mas alam yung mas malalim na information. Gaya nangyayari ngayon sa social media, huwag na tayo makisali. Kasi kagaya nag-aaway mga yan kasi pwedeng marketing or pwedeng mas kulang pa sila sa information. So, observe na lang tayo, ngiting-ngitin lang tayo pag may mga ganyan. Then kapag may mga information na binabato sa atin or pinaparinig, kapag mapapakinabangan natin, kunin natin. Yung mga hindi natin mapapakinabangan, tabi natin. Parang gano'n. Sir, may Pulsar ang NMAX version 1 na meron siyang CKP. Kaya nga kapag nagka-error siya, ah lumalabas pa rin yung CKP error. Yung NMAX version 1. Kahit sa kahit sa Mio, may CKP pa rin siya. Ang design lang ng CKP niya iba, para siyang Pulsar. Meron siyang parang iba yung design niya. Pero same pa rin siya. Pinag-isa lang siya doon sa isang sensor. Parang ganito rin siya. Marami lang siya. Nangyari lang sa kanya. Pinag-isa lang siya dito. Ayan. Sa mga may idling stop naman, dumudoble. Depende ang idling stop kasi marami technology na meron dinidikit doon sa parang pulsar. Meron naman na dinidikit sa ibang parte ng sensor. Kaya nag-idling stop na. Ayun, Sir Angelo, may question sa'yo sa chat. Sabi Sir, niya, teka lang. Wait lang po, wait lang. Hindi ko mabasa agad eh. okay mo na yan. Teka lang sir, hindi ko po mabasa agad eh. Sabi niya, question lang po, sir, kay Sir Angelo. Sir, paano po malalaman yung naangkop na CKP sensor para sa isang unit? Actually, hello sir, dinig niyo ba ako?
Sabi ko dito ingay dyan. Hello sir, dinig na po ba ako? Noted, sir, noted. Dinig, sir. Opo. Sir, kasi hindi natin pa siya hindi pa natin siya ma-address kung paano malalaman at paano ma-identify kung hindi siya gagana doon. Ang pinaka-basic ko lang na talagang ginagawa, may mga contacts na kasi ako na talagang nakukuhanan ng legit na galing sa Indonesia na CKP. Kaya ko rin naman na-contact din yon kasi nakailang beses na ako ano na ganyan, naka-encounter ng ganyan. At ang dami ko ring medyo nasayang na pera, pero eventually nagamit ko naman din yung iba kasi napag-aralan ko talaga. Nag-self-study rin ako, gawa ng ah, hindi rin naman po pwede tayo lagi nagkakamali, 'di ba? Parang ganon. So, ang ginawa ko lang din talaga, ah, tawag dito, may nakukuha kasi akong CKP na na doon sa contacts ko na yon na talagang yun ang para doon talaga. Pag sinasabi ko siya, pang ano to, pang kiles, saka pang non-kiles. Yun, ganun lang. Hello po, Sir Angelo. Yes po, go ahead po. Yung tanong ko lang po kasi yung tungkol sa CPK, yung gaya yung nangat-ngat na yung ano ng daga, yung ano ng yung sakit na wala ka ng clue na kung ano yung color coding. Gaya nung na-experience ko na nanggaling din yung mismong Aerox B1 sa ibang shop tapos napunta sa akin. Tapos yung mismong may-ari bumili ng ano ng CPK na bago. Tapos may sakit na pero yung sa mismong harness niya nasira yung sakit, nasira yung ano yung wiring diagram tapos yung nabili niya hindi po ano tugma yung mga color coding. Paano po ba yun, sir? May explanation po ba dyan? Ayan, narinig mo ba ako? Okay na. Apo. Ganito kasi ang color coding kasi nun, hindi nalalayo doon sa sakit nung CKP na bago. Kasi hindi naman po pwedeng maligaw yan. Susundan mo lang din. No? 6 na pin lang naman yan. Hindi ka maliligaw. Sige, salamat po. Ito papahabol Magmula sa ang susundin mo yung magmula dun sa body harness. Papunta dun sa CKP. Para hindi ka naliligaw. No? Sir, may tanong ako, sir. Yes, sir. Question na. Habang may pagkakataon. Yari kasi ngayon, Sir Angelo. Okay, question. Open mic. Yung Isa. sa ano, sir? Yung Yes, sa sir. troubleshoot, sir, na ano, pag tinatanggal yung tawag doon yung CPK nga sakit, kung mamumutok yung fuse, ano ba yun? Sa Honda at saka Aerox ba yung gagana yun? Hindi, karamihan yun, gumagana sa Yamaha yun. Yamaha Sa lang talaga. Honda, automatic talaga, pag sira ECU, puputok talaga or umiinit yung ECU. Dapat gumagamit din kayo sa ECU minsan ng mga thermal tester, yung para sa init. Automatic yung kapag ang ECU nyo sumusobrang init, pwedeng ang may sira sa loob, internal yun. Hindi na repair ang mga Honda. Sa Yamaha naman, kapag pumutok yung fuse, kapag binubunot mo yung CKP sensor, automatic yan. May problema yan dun sa parte ng tawag yan, MOSFET. Mas, Si MOSFET kasi, ano siya siguro i-reserve ko na lang yan para sa sa training sa ECU. Basta maganda. I-reserve ko noted, na sir. lang. At ano, Thank you. Yes, sir, kapag noted. puputok yung ECU, yung fuse, matic yun sa loob ng ECU problema. Nare-repair naman ang ECU ng ng Yamaha. Noted, sir. Thank you, sir. Share niyo naman paano nagana yung idling stop. May connect ba siya sa CKP kung bakit meron ano po dahilan bakit minsan di nagana. Si idling may connected talaga siya sa CKP. Connected siya dito sa parte ng pulsar. Dito siya kinukuha. Ang kinukuha sa kanya
yung RPM. Kailangan nakalagay nga doon sa 'di ba sa U-box, sa swing arm, sa chassis, nakalagay doon yung guide. Katulad ng nakaraan training pinapakita ko 'di ba yung makikita mo doon engine RPM 17, engine RPM 16, depende kung ano nakalagay doon standard. Basta may idling stop. Susundin natin 'yon. Kasi pag hindi nyo nasunod yung pagkakasunod-sunod ng guideline like RPM, ignition timing, CO, hindi yan maggagana or magmamalfunction si idling stop. Gumagana si idling stop sa tamang RPM. Tama mo yung minor, then observe mo. Doon siya mamamatay sa tamang minor. Like nakalagay doon ay 1.6. Tapos ang minor mo 1.4. Hindi yan mag-idling stop. Like sa Honda, ang sinusunod ng kasa 1.4 RPM. May guidance sa upuan na nakalagay doon sa U-box, di pa binabasa, nakalagay doon 1.7. Hindi pa nila sinusunod. Kaya yun, nangyari. Minsan gagana, minsan hindi. Dapat itatama natin yung mismo, susundan natin yung minor. Minor pa lang itama mo. Doon nakakonect. Kaya nga idling, di ba? Sa idling siya konektado, hindi siya sa RPM konektado. Sa idling, dapat naka-idle. Yan, konektado sa doon. Tama natin yung idle natin. Tama. Saan po ba mag-a-adjust na timing? Actually, sir, hindi, ano yan eh. Sa malalim na usapan, reprogram. Pero sa manual, ibabalik mo lang sa tama, hindi na-adjust. Ibabalik mo lang sa original niya position. So, paano ba tayo makakuha ng mga standard or standard parameter? Tuwing makaka-encounter tayo ng mga bagong motor, mag-research tayo, tapos basa tayo, may hawak tayong diagnostic. Basahin niyo yung mga bagong motor, tapos kunin niyo siyang gawing pinaka-reference niyo na ganito pala yung ignition timing ng ganito. Pag nirev ko pala siya ng 1,000 RPM, 2,000 RPM, ito pala ang value niya. Pag nirevolution ko ng 5,000 RPM, ito pala value niya. Kapag minamax RPM ko siya, ito pala yung value niya. Ayun. Parang ganun mga sir. Tapos, kapag nakikita kayo na may problemang motor, i-base nyo lang na kapag, ba't ganito? 5,000 RPM, ba't doon positive yung nakalagay, dito naman negative. Ibig sabihin, kapag nagne-negative, may problema ka sa system, hindi na-adjust, kundi aayusin natin yung system, ibabalik natin sa original yung position or tama natin. Spark plug pa lang mga sir, may tamang value yan. May tamang spark plug para sa bawat motor. May resistance na tinatawag yan. Spark plug cap, hindi tayo basta-basta gagamit ng, dito tayo mas mura eh. Andar. Pero yung value, magkaiba na kasi nag-iiba na yung salaan, yung filter ng kuryente. Parang ganun. Sa FI dapat itatama natin. Mas maganda, always pag hawak tayo ng FI, i-offer natin mga original or yung mga subok natin parts na parang original din siya. Ganun. Kung tayo gagamit ng mga mumurahin na hindi angkop yung mga value like sa CKPay, although marami tayong nabibili ng mga aftermarket or ganun, pero may tamang value like sa sinabi ni Sir Angelo na meron siyang value na para pagka hinahawakan natin yung motor na keyless or hinahawakan natin yung K-type, alam natin yung value na gagamitin. Kaya minsan, lumabas na doon, sira ang CKP or sunog ang CKP, nagpalit ka pa ng CKP na bago, hindi rin umandar. So sasabihin mo sa customer, sir, may sira pa yung motor mo. Hindi lang pala CKP ang sira, sira din ang ECU. Tapos kung kinamitan mo ng ECU, hindi pa rin umandar. Ay sir, sira din pala yung keyless mo. Palitan na lahat-lahat ng motor, hindi pa rin umandar. Yung pala, ang sira lang pala, yun lang pala yung target mo na CKP. Parang hindi tumama lang yung value, parang ganun. Kukuha tayo ng mga reference sa mga good na motor. Kaya nga, kapag may mga bago tayong diagnostic tools, mas maisa-suggest ko sa inyo mga sir na diagnostic tools na accurate. Mas maisa-suggest ko sa MST. Kahit anong brand ng MST, bahala kayo kahit saan kayo bumili kung anong mas mura. Accurate siya basta meron siyang drop or meron siyang tawag doon yung drop nga tawag doon. Accurate yung MST pagdating sa mga pagte-testing ng sensor. Di katulad yung ibang mga diagnostic tools, medyo iba delay. Yung iba naman, iba yung value na binibigay niya kumpara doon sa MST. Mas suggest ko sa inyo yun, sir. Kahit saan kayo bumili, hindi ko kayo pinipilit na sa amin pinili.
Maraming pwedeng pagbilan yan. Kasi, Yes. speaking of yun nga, paalala ko lang, di ba meron ka pang apps na pang sarili mo na binibenta mo? Yes, sir. Yun, sa mga nakikinig, pwede nyo pong mag-avail yan. Mas malaki pong maitutulong yan sa inyo to guide, to self-study na tama, proper, dahil nandyan lahat ang information na kinakailangan nyo. Unang-una, diagram wirings, tawag dito, lahat ng mga calibration value, nandyan lahat. Yun ang i-avail nyo kay Sir Aaron. Yes, sir. Kasi actually, yung mga information dyan na nakalap ko, yan yung sinabi ko sa inyo kanina na hindi lahat ng information na tinuturo ko sa akin mismo nagmula. Ang iba dyan, nire-research ko talaga. Isipin nyo yan mula 2000, paano pa yung FI? 2015 ba? Paglabas yan, nag-iipon ako ng mga picture niyan kasi interesado ako na ba't may ganun yung FI? Ba't yung FI na nagawa ko walang starter motor? So kinalap siya ng kinalap, nilagay ko siya sa isang apps na yan, pag binuksan nyo siya, nandito yung mga error code, ayan siya, nandito yung mga sensor, ayan o, makikita yung paano tinetester ang sensor gamit ang multitester, ayan, pati mga CKP, napakaraming treasure sa loob ng apps na to. Nandiyan yung wiring diagram, paano magkabit ng mga low water, mini driving, FX mode, yung mga dancing light or mga dual contact, wiring diagram, yan yung mga hinahanap natin diagram, meron siya. Then meron ditong yung mga learning, yung mga tinuturo ko yan, gawa ng mga estudyante kayo, makita nyo yan. Ayan siya, yan. Ganyan yung assignment na gagawin nyo. Same dyan. Yan, nakita nyo yung mga schematic, ganun ang gagawin nyo sa kanya. Then, meron siyang mga video dito na hindi nyo na makikita sa YouTube ko kasi ang ginawa ko sa YouTube ko, hindi ko na siya pinablik. Kasi siya na sa mga followers ko sa YouTube ko, kung makikita nyo na lang yung karamihan yung mga marketing or yung mga ibang video ko gala ko, pero yung mga tutorial, pansinin nyo, hindi nyo na makikita kasi nandito na siya sa loob ng apps. Nandito na rin yung mga motorcycle catalog, ayan. Like, so, ayan yung catalog na yan, nandiyan na sa loob. Then yung mga video ko, dito ko na siya pinasok para hindi na tayo nakaka-copyright. Ayan, gamit ang MST, iba't ibang klase ng MST, mga troubleshoot, mga remapping, nandito rin yung mga sensor. So pinasok ko na dito pati yung mga service manual, nandito na rin pati manual ng Dr. Api, yung dati marami tayong hinanap na manual ng Dr. Api. Nandito siya nakatago lang yung manual ng Dr. Api. Actually, nandito siya. Ayan o, may manual ng Dr. Api. Mas maraming information kayo makukuha dyan pag binasa nyo yan. Like, pag lumabas yung error, error 39 lumabas. Hindi lang siya basta na ganun lang. Marami siyang binibigay na puntahan mo to, testingin mo itong linya na to, testing mo yung linya na to. Ito, actually, hindi ko lang ganong pinupropose kasi gawa ng ingatan ko rin yung mga video. Pero sa mga gustong mag-avail naman, pwede naman. Siya pati yung mga fuel pressure, yung takbo ng winding, yun siya nakalagay dito. Then, nandito rin yung link ng training. Every time na may training ako online, na mag-pins ako, pupunta lang kayo sa dulo, nandito na yung Zoom, ayan o. Pag kinlik nyo yan, pasok na kayo dun sa mismong link. Wala lang yan mga sir, kaya nyo yan. Mag-avail yan, sir. Pero ano to binifree ko yan, yung apps na yan, free yan, sa mga sumali sa raffle. Di ba may pinos ako na raffle na tataya ka lang dun sa, ang mapapanalo nyo kasi siya isang set na na tools. Ito, sa mga hindi nakakalam at hindi nakikita po sa kaya nyo ulit mga sir. Kasi kapag ito yan isang set na programming tools, ayan, sipin nyo, tataya lang kayo ng 150 pesos sa isang number. Alay nyo, laki number nyo, parang ganun, swerte pag nabunot na raffle, hindi meron ka na agad isang set. Ngayon, kapag naman hindi ka nanalo, ato magpanalo ka pa rin. Bakit? Pag-abil mo niya na raffle na yan,
sali ka na agad sa group chat. Tapos sa group chat, andun yung link ng apps. Free mo yan. Ang benta ko kasi ng apps na yan, nasa 699 hanggang 1.5. Bentahan ko niyan. So, depende sa laman. Yung complete kasi dyan, sa Wi-Fi kung binibenta, yung 699 naman ang light. Pero yung 699 na yun, makukuha nyo ng free yung sumali kayo sa rapor. Ganoon naman ako mga sir, kapag may pinaparapol ako or may mga ganyan, di kayo lugi sa akin kasi marami akong binibigyan ng freebies. Naisama ko lang, naisama ko lang dito sa, sa topic. Pero ang topic talaga natin ngayon, CKP. Anong oras na ba tayo? 10:31. Hintay pa naman tayo eh. Sir, pwede pa ba magtanong? Sige, sige. Para proceed tayo sa next, Sige sir, tanong. Di ba, kagaya niyan may code 12, kadalasan sa Aerox, di ba? Anong mas maganda dun, sir? Kagaya, or di ba, nasusunog yung sakit? Anong mas maganda dun gawin? Ano siya, ng i-direct o ad pro? Ganun. Sakit lang. Yung sa Yung sa sakit, video. oo. Sige sir. Isisend ko na lang yung video sa, mahaba kasing usapin yan. Isisend ko na lang dun sa GC natin yung link ng nakaraan training para mas maintindihan mo yung takbo niya, bakit siya nasusunog, ano ba yung kailangan nating ikabit, okay ba yung ganitong mga ino-offer. Lahat naman okay naman eh. Wala naman tayong dapat siraan. Kung palagay natin, nilagyan natin ng mas matibay na hindi na nasusunog, okay lang din. Pag nilagyan natin ng mas marupok, okay lang din. Depende kasi sa ano yan eh. Depende kasi sa paliwanag or depende sa masayo yan. Pero same positive yan. Same good. Gamitan mo ng mahinang klase, good. Gamitan mo ng matibay na klase, good. May kanya-kanya lang silang diskarte. Send ko na lang sa GC yung nakaraang link tapos panoorin mo na lang. Okay, sir. Yan. Salamat. Okay, so proceed tayo sa next natin na topic. Teka lang. Mute call ko na. Maglilipat ako ng camera. Ito na mga sir. Ayan. So ipapakita ko. Hindi ko pinopromote yan na kasi hindi naman ako may gawa nito. Hindi ko naman kilala din may-ari nito. So siguro dagdag ano na rin to, tulong na rin siguro sa naglabas ng tools na to na makadagdag siya ng market kung bibili tayo na ngayon. Sa isang team natin, nasa GC naman siya, pwede rin kayo bumili sa kanya para may kasama ng video guide. Or every time na masira, merong warranty, ganun, na ipalit. So, ang tawag dito sa CKP tester by Light. Ayan, so, ayan siya. Nakikita nyo, may nakalagay na 0 volt. Yung voltage kasi na yan, naglalaro yan hanggang 9. Ayan, sana klaro nakikita. Hanggang 9 volts yan. Hanggang 10. Hindi siya max sa 10. So isang clue din to para malaman natin yung CKP kung kakayanin niya ba yung voltage na mataas na yan kasi puputok ang CKP niya kapag mahinang klase. So hindi yan mapapagana sa mga keyless kapag diyan pumutok. Diyan pala pumutok na. Okay. So magte-testing tayo by 5 volts muna. 6 volts to eh. 5. Ayan, 5.5 or 5 volts yan. So, testing. Saan tayo? Magnet. Ayan. Meron ako dito magnet na ano siya, pahigop siya yan ng magnet. Yung ginagamit natin pag nalaglag yung mga tornilyo, ito ginagamit na yan. Pag nalaglag, nagkakalas tayo ng mga fairing. Ayan. So, maglalagay ngayon ako dito ng isang CKP. Itong CKP na to, may sira. Yung isa dito, hindi umaandar. Yung isa naman, umaandar pero tumitirik or namamatay kapag mainit na. So, tingnan natin Ito, isasaksak ko yung isang CKP sensor na sira. Sasaksak sa tester. Tingnan yung mangyayari. Ayan. So, nakita nyo, off ko off, on. Tingnan nyo Tapos ngayon, yung CKP sensor na yan, didikitan ko siya ng magnet doon sa kanyang sensor. Tingnan nyo Oh. Tingnan nyo kung may umilaw, di ba? Kabila, pag yung pulsar naman na side, Tensya na kayong camera, nahirapan ako sa side nito. Pag nalagyan ko ng magnet yung pulsar, ayan siya, ayan o, kita niyo, umilaw. Yung kabila naman, umilaw din. Pinakadulo, umilaw din. Ayan. Pansinin nyo
Nung tinutukan ko siya ng magnet, pahigop yun na, wala lang nakadikit na magnet ngayon dyan, nakailaw yung apat. Ang nangyayari dyan, umaandar siya. Pero, nagkakaroon ng error 12. Then kapag mainit na, namamatay. Kusang namamatay yung ilaw niya kapag mainit na. Ito hindi naman iinit eh. Ayan, kahit lagyan ko siya ng magnet, dikit-dikitan ko siya, hindi na siya, ayan o. Ayan, minsan, ayan, balsa. Minsan yan. Pero nag-i-steady karamihan, nag-i-steady siya. Ayan. So, tingnan yung pagkakaiba ng next natin na CKP na ipapasok. Sira din yung isa. Ano? Ayan. Nakita yung isang CKP ulit. Ito naman isa. Ayan. Tingnan yung pagsaksak ko. Uminaw agad yung tatlo. Yung isa naman, yung pulsar, yung kuryente, naka-off. Ayan o. So, tingnan nyo ha. Lalagyan ko ng magnet. Isa pa. Namatay. Tapos, ayan. Pag binibitawan ko yung magnet, ayan siya. Nakailaw pa rin. Yung dulo, ayaw na mawala yung error 12. Oh. Lagi nakailaw. Yung hole 1. Yung pulsar, ayan. Hindi talaga to umiilaw yung pulsar. Ibig sabihin, hindi talaga siya umaandar. Walang response yan. Nilagyan ko ng magnet to. Wala siyang ilaw. Dapat kasi kahit malayo yung magnet, masisense siya ng sensor. Yung isa naman, ito siya, yun o, namamatay sindi. Ito may konektado sa injector. So, laging nakailaw. Ito naman, kaya mangyari ito, laging umiinit ang injector mo. Ito naman isa, wala, hindi nawawala. Yung isa naman, ayan. So, isikipin na yan, magkakaiba lang ng nangyari. Nawala. Nawala yung kampon, nag-loss. Ayan yan. Ayusin ko lang yung camera ko. Nag-loss. Okay. Ayan, so balik tayo doon. So, pareha sira yung CKP pero magkaiba sila ng ilaw na pinapakita. So, paano ba natin malalaman alin dyan yung good or sira? Yun, binigyan ko yun ng clue. Then, sasampakan natin siya ng aftermarket. Pero good. Ang aftermarket na to, gumagana siya sa keyless at gumagana siya sa K-type. Ayan. So, bubunutin ko ha. Ayan. Maglalagay ngayon ako ng isang CKP na good. Aftermarket. Gusto ko yun. Wala na yata. Ito. Salpa ko. Ayan. So, sinalpa ko na siya. Wala siyang ilaw. Pero tingnan niyo yung mangyayari. Lalagyan ko siya ng magnetic. Yan siya na medyo alanganin yung ano. Pag minagnet ko siya, yung pulsar, pag nilagyan ko ng magnet, ganyan, iilaw, pagbitaw, patay. Kabila naman, pagsaksak, pagbitaw ko ng magnet, patay. Sa dulo, paghatak ko, patay. Hatak ko, patay. Pulsar, ulitin natin yung pulsar ha. Umilaw. Ilaw, patay. Nakita niyo yung pinagkaiba ng goods. Yung mga sira naka-engage yung ano, yung pinaka-switch niya, no? Wait lang. Isulat itong camera ko. Yun lang ang pinagkaiba niya. Yung nawala na yung camera ko. Parang yung magnet sa magneto, siya yung pinaka-switch. Siya yung Yes. Ano tumatama yung magnet doon sa sensor, iilaw, magbibigay ng information kay ECU o gumagana tayo. Yung isa naman, kapag tumama yung magnet, dapat hindi siya umilaw. Parang may neutral kasi may north eh. Yan sa camera. Ngayon, yung mga tinestig mong una na nakailaw na, ibig sabihin, kumbaga sa relay, nakadikit na siya. Ayaw na Ground bumitaw. na siya. Yung isa naman,
Kahit Yung anong gawin tinatawag natin, sige, sir. ayaw na mag-function, ayaw talaga siya gumana. Dapat, ang sensor, kapag tinetester natin, kapag nilalagyan ng magnet, ang pagbitaw ng magnet, pag north, dapat, Mamatay. oo, dapat siya ay mawawala yung ilaw. Ayan. Masundan? Basic na, di ba? Alam mo, ng araw, sobrang, ngayon, tataas natin yung voltage. So, ito ay 4.52 volts. Malalaman nyo isang CKP kapag hindi gagana yan sa keyless. Pag pull natin to, ayan. Ayun, no, hindi siya umaabot sa 9 to 10. 9, 10 kasi ano eh. At hindi umiinit ang CKP. Kapag umiinit ang CKP sa 8 volts na yan or nag-9, ibig sabihin, Sira. hindi ubra, hindi siya pwede sa K. Pero wag nyo kaya uminit, Ah, masisira. Pag umiinit yan, ibig sabihin, mababang voltage yan, hindi siya obra sa mga keyless type. oo, Kaya ang gago. keyless type, medyo masela niya, mataas ang voltage kasi yung isang linya ng CKP or isang paa ng CKP connected sa immobilizer. Kaya kapag sira ang immobilizer, wala din kuryente. Kontrolado siya. Tama. Wala din kuryente, wala din pump pag sira yung immobilizer. So siguro ibang ano naman yun. Maabot din natin yan. Saka lang kayo makinig. Yan. So ito yung ating 9 volts na yan. Sa 9 volts naman, same pa rin ang ano niyan. Same pa rin ang pattern niyan. So pag nilagyan din ng magnet, ito pahigop to eh. Wala siya. Dapat dito. Yan. Pag nilagyan ko ng magnet, ilaw, patay. Ilaw, patay. Ganun dito. Ilaw, patay. Ayan. Kabila, ilaw, patay. Mamatay siya kapag ano natin, pinahatak yung magnet. Sa Honda, iba naman yung pagte-testing, medyo masalimuot. Kailangan mo siyang gamitan ng magnet. Pag umilaw, higop naman sa kabila. Higop naman. Kaya tawag doon ay north and pole. Ito, mag-testing ako ng Honda. Ano ba yun? Sa akin po na yun. Set to pag binili nyo, yung tester na yan, may kasama na siyang ito. Yan, yung mga, yan, mga wire. Kaso, tutusok mo isa-isa yung mga wire na yan. So, paano ba mag-testing yan? Yan. So, pagka bumili naman kayo ito, may guide naman bibigay sa inyo yan. Ito yung Honda. Ito yung pinagpuyatan ko rin to para mag-gets ko to eh. Nahirapan din ako eh. Kailangan plug and play yung ano eh. Yung sa Honda, iwan ko lang sa ibang CKP tester kung may plug and play na sila. Yung sa akin, sir, meron. Pang Honda, meron na. Oo, pang Honda tsaka pang Yamaha yun yung binili ko. Plug and play. Medyo mahal, pero Pero okay. tingnan mo kung accurate. Kasi meron Oo, ako dito, isang CKP sensor, yung pinakita ko sa inyo kanina na tester. Ano din siya, dito usok din eh. Oh, wala oo. siyang plug and play. Yung pinakamahal ang binili ko eh. Oo. Mas maganda, mas mahal, mas maraming function. Ayan. So nakita nyo, umilaw agad. 9 volts din yan ha. Off, on. So ganito siya. Sira yan, sir, sira. Hindi, good to good. Good. Oh, ito naman, pag tinetester, ayan siya. Medyo, so, ayan. Kapag tinutukan ko siya, ito nyo, may ilaw. Dalawa kasi ang sensor sa pulser. Side. Taas, tsaka baba. Dalawa yan. So, hindi namamatay. Gagawin natin, babalitan rin din yung pulser. Pahigop. Pahigop naman. Sa kabila tayo tutusok. Ayan, matay nga agad, oh. Ganun sa kabila. Higop. Ayan, kita mo? Higop. Ibig Dalawa sabihin, ka, oh. Poultry tsaka yung pulser magkasama.
North, ito siya, dalawa na to. Ito yung North, pulsar tsaka yung Volt. O, dito naman sa kabila, pagka, higupin ko sa kabila, ayan, dalawa. Tama? Dalawa. Dalawa sa isang, sa isang nakatayo na yan. Then sa kabila, para umilaw. Ayan, then yun. So, ganyan mag-tester ng pang Honda. Ngayon, pag hinahatak mo yan, umiilaw pa rin yan. Same din naman sa ilaw ng kabila. Or ayaw umilaw, kabilaan. Alam nyo na yan na may malfunction dyan sa loob ng... Uy, nawala na naman. Uy, kamera. Nantok na tayo. Miram, sir. Ganun lang yun, sir. Pag di umilaw, ibig sabihin nun sira. Pwede. Ilaw, sira. Kapag naman... Pero may iba rin na umiilaw na sira pa rin. May iba. May ano na ganun. May umiilaw ba na sira? Pag umiilaw siya at namamatay, ibig sabihin, good siya. Good yung sensor niya. Diba? Pero pag nilagay mo sa kabila yung pahigo, pag ayaw umilaw, ayaw mamatay, ibig sabihin nun sira rin. Pwedeng malfunction na siya. Ganun siya. Ganun. Sige po. Copy. Thank you. Camera ko na malfunction na rin pag magnet ko. Nahigop sa kabila, namatay din eh. Ipalser din itong laptop na to. Importante talaga na sa bawat paggawa, mag-analyze. Alam nyo ba mga sir, matagal ko yung hinahanap kung paano ko malaman ang CKP sir o hindi na. Actually, ang dami din ako nakausap. Mga biyas sa mekaniko din. Nahirapan sila maghanap ng sira. Alam nila na sira yan, pero paano matitest yung gamit yung mga pantester? Ang dami nilang pantester na nilabas eh. Actually, ang nabili ko dito, 5 na nga eh. Hindi ko alam gamitin. Yung isa naman, di naman accurate. Minsan, alanganin yung ilaw. So ito, bumili ako ng isa. Sabi ko baka sakali nandito na yung totoo. Ayun, ay awa naman ng Diyos. Nakuha naman yung magandang reading. Tapos tinabi ko yun eh, yung mga CKP na yun. Tapos nilagyan ko ng pangalan ng error niya. Kaya tinesting ko, bakit kaya nagluloko yung ganun? Ayaw mandar. Yung isa naman, pag umiinit, namamatay. Ano kaya yung clue? Ayan yung mga clue. So sana pagka gumagawa kayo ng mga Sir, try mo naman buksan yung CKP. Ha? Try mo nang buksan yung CKP. Hindi pa. Pero palagay ko may problema rin sa sensor niya palagi. Hindi naman nare-repair ang sensor niyan eh. Kung mga hinang lang, pwede. May hinang kaso lang, hindi mo naman babalik sa dati kasi may mga pahay. Ang hirap naman yata repairin nito. Lagay ko lang ha. Pag nare-repair na to, di ayos. Pag naputol mo yan, paano mo na babalikan ng ano yan? Dapat gawan mo ng wall-mounted. Kasi nandito nakatayo yung mga sensor eh. Para siyang transistor, magnetic transistor eh. Parang ganun, nakalagay dito. Yung ginawa nila technology dito. Then may controller din ng voltage dito sa loob. May voltage na pumapasok dito sa loob. Galing sa ECU. Depende sa yung mura 0 volts. Pag start mo at pag RPM, tumataas yung voltage. Kaya nga yung pa-tester natin ng CKP, meron din siyang voltage. Ganon din sa multitester kapag magte-testing tayo, may tamang yan. Pagka may magpupo sa GC para makita nyo kung magkano. Mura lang naman to sir, around 1 plus 1, 1.5, 1.4, depende, iba yan eh. Pero sure nyo, pagka bibili kayo ng ganyan, yung may warranty or pagpili nyo, tested. Kasi bago ko binili yan, kinontak ko yung mismong gumagawa. Sabi ko, pwede ba paki-video bago i-send sa akin? Kasi layo ng lugar ng pagkagalingan. Indonesia. May halaga eh. Nakita ko naman ang likod. Kaya naman repair, kaya na rin kumuha ng ganyan. Gusto niyo mag-assemble, pwede rin naman. Nakita niya naman by light. By light. So, yung lang dyan, yung socket.
Yung paano kayo gagawa nito sa akin. Kaya nyo rin gumawa nito, hindi mas maganda. Pero may team tayo na bubuo nito. May sarili niyang pangalan, then may mga guide, may mga wiring guide na rin siya. Sir, for review lang, sir. Yung CPK, sir, version 1 saka version 2, hindi talaga magkaiba talaga yun. CKP ng version 1, version 2, anong motor? Nmax o kaya Aerox. Nmax, iba yung version 1 eh. Yung Aerox version 1, Nmax version 2, iba kasi yung Y-Connect sa version 1. So, pag version 2 kasi ng Aerox, Y-Connect na yon. Sa Nmax naman, version 2, gumagana yung pang Aerox version 1. Pero pagdating ng Nmax version 2.1, yung Y-Connect, hindi siya, lalo pag mga Achilles, mahirapan kayo magpagana. Kaya So, dapat, kapag umorder kami, sir, kailangan namin, paano malalaman na pang V1 yun o pang V2? Wala naman nakalagay. wala Pang tayo. yung Wala sa tayo. CPK. Dapat, ang gagawin natin dyan, siyempre tayong mga mekaniko, sabi ko sa inyo, matalino mga Pilipino. Bili ka, trial. Parang, subo ka. Kapag yun ang napagana mo, ibig sabihin, next time, alam mo na kung saan din ka bibili. May Pero, code naman yata Copy, yun, sir, sir, di ba? copy. Kasi 5 tsaka may V6 inch kasi. sigurado, di Yamaha ka kumuha. Kasama nga lang buo. Wala pang nilalabas si Yamaha mismo na CKP lang eh. Hindi ko lang alam sa iba kung nakakuha, pero wala talaga eh. Ang meron kasi sa Yamaha, sa mga Wala nga nilalabas si Yamaha. Isang buong asi. buo siya. Bili Pero lang mga ng bili. Try and try. Indonesia lang pala gumagawa lahat yan, sir. tama yung mga sir, Thailand, wala. kasi nga, Sa mga Indonesian meron, may mahal mo na V65. gumagana sa B2, next time, alam mo na yung bibilin mo na para doon. Alam mo na yung link. Ah? Yun. Oh, sige. Merong mura yung crayon. Kahit ano dyan, mumurahin, try nyo. Kung kaya naman nating ganun talaga ang pag-aaral mga sir. Kailangan natin talagang sumugal. Like sa ginagawa natin, sa mga bago ngayon, yung mga programming. Ano ngayon kung masira? Pinrogram mo, nasira. Ano ngayon, at Trial least and error. trial ka, di ba? Next time, iiwasan mo na program ng ganun kasi Basta, masira. basta sumugal ka ng tama. Tama si Sir Pex Moto. Kilala niya naman si Pex Moto. Walang ginawa yan, kundi program. Araw-araw, ang pila niya ng haba, pero tahimik Pero ang tao. Herbert, mukhang may pinagdadaanan ka. Dami na sinira yan, kala niyo ba? Pag ganyan-ganyan lang. Wala akong pinagdadaanan. Pag-train na lang tayo. Nagre-remap pa yata ngayon, no? Gabing-gabi na, oh. Trial and error lang yan. Tama mga sir. Huwag kayong matakot na makasira ng motor, lalo naman may pangbili tayo. Pero pag wala kayong pangbili, iwasan yung makasira kasi ang hirap pagkapuno na wala kayong pagbayad. Pero Doon kung kayo marami na, gagaling kapag nakasira kayo. kaya mas maganda pag-aralan mo natin, motor mismo natin, or tulad makinig tayo sa mga ganitong mga usapan. Wala mang actual na nakikita na motor, pero kahit pa paano sa usapan, nagkakaroon tayo ng reference na next time, ganito pala gagawin ko. Kailangan ko sumira ng motor. Huwag naman maging laging puro sira. Siranay ko ka na yan. Yan nga yung kasabihan, sir, na kailangan sirain muna bago ayusin. Diyan ka kasi matututo. Dati naman ayos. Pinagawa sa'yo, Kailangan legal. diba? Nasolve mo naman. Next time, iiwasan mo na yung mga ganung bagay, trial and error, hanggang sa matuto tayo. Natural Hindi ka yan. makaka-income kung hindi mo sisirain. Lalo sa Sirain yung ngayon loob. yung pinapasok nating mga programming. Actually, binigyan ko ng malaking promo yung mga bibili sa akin na kayo umati ng training ngayon. Kung ilang kayo umati ng training ngayon, lahat kayo pasok sa promo ko na binibigay ko na iPrag Tools. Ganito yung mga sir, Itong iPrag Tools na to, or yung Honda, ito ginagamit sa pagre-reset ng IEC, pag-unlock ng mga immobilizer, pag-off ng mga sensor, like in-off natin yung IEC, in-off natin yung TPS, in-off natin yung mga ECT. May mga purpose yung bakit natin in-off. Ang bentahan kasi nito, nasa 35,000 ang SRP ko nito. Actually, mura lang sa online ito pag pinili. Kaso pag pumili kayo sa online, wala namang mga files, wala namang mga guide, wala namang mga software. So dito, kapag pumili kayo sa akin,
ang SRP ko kasi dito nagkakahalaga ng 35,000. Pero lahat ng umattend dito, bibigay ko sa inyo ng 8,000. Tama na yung support. Ano yan? So, Yan. Kailangan ko yan. meron ka na nito. Binigyan na kita nito eh, pangalan. Pero hindi kasama yung pangalan mga sir. Ibigay ko sa inyo yung unlock yung ganito. Nasa halaga siyang 8,000. Pero ang kondisyon, hindi ko siya bibigay sa isang tao. Kailangan 20 kayo per batch. Ngayon kasi mayroon ng second batch, third batch, buo kayo ng grupo niya ng 20. Then ibibigay ko each 8,000. Kasama yung mga file na pang-unlock ng imo or pang-reset ng IEC, kasama na yung files na yun. Kasi parang hindi na kayo gagawa ng files o bibili pa ng files. Kasama na lahat ng software files, tapos guide hanggang sa matuto kayong paggamit nito. So alam ko lahat nangangarap na magkayo. Di namin kayo ipopost na mag-remap. Kaya lang nagbibenta ako ng ganito para sa pagre-reset ng IEC or pagre-reset plus. Magsimula tayo sa ganong sistema. Huwag agad natin pasukin yung yung mga ganong sistema na racing card. Actually, nandito naman yung kasama naman yun. Pero Yan yung binili namin, sir, no? Yung binayaran namin ngayon. Yan ba yung binayaran namin ngayon? yes, parating na yung tools nyo kasi second bat kayo eh. Sige. Parating na yan. Relax lang. Then sa Honda naman, ito naman yung nakapost ko na Honda. All Honda hanggang 160 hanggang mga V3 na bago meron siya. Ito naman yun. Kailan naman yan sir? Magkano naman pag 20 heads din? Tingnan nyo sir, oh. Tingnan nyo yung nakapost naman na yon. Per isa yung kaya mahal siya eh. Umaabot siya ng halos 18,99, parang 19,000. Pero kapag 20 person naman, okay lang yun. Kumita lang ako ng konti, pwede na yun eh. Kasi ang bintahan ko niya. Mura pa nga yan eh. Yes, tama. Alam mo ba si Sir Gordo? Bumili yan ng Honda, CRF pa nung araw ha. Sir Gordo, magkano nga bili mo? CRF pa lang? Isang map lang. Isang Oh. motor lang, 45,000. Tingnan nyo. Ganun siya na muna. Ganun siya interest magkaroon ng remap ng araw. Kala nyo ba napakamura? Sa akin sir, ang bili ko, sa kanya 45, sa akin 80. Kala nyo ba? Mas masakit. Pero yun nga, ang problema doon, yun lang nare-remap mo, isang motor lang. Diba? So ito ngayon, Ganon talaga ang technology, sir. Dati rin ako sa Taiwan ng electronics sa Ganon talaga ang bilis bumaba pag technology. Kaya 1 year lang bababa yan. Bagsakan naman sila ng presyo sa online. So total, tumutulong na rin tayo sa mekaniko. Kahit kumita na lang tayo ng konti, pwede naman. Then ang pag-aaral naman yan, hindi naman agad na biglaan. So katulad kahapon, ano pa linggo, nag-training na kami dyan about dyan sa paggamit ng module. Familiarize lang muna, hindi pa yung basta unti-unti. Huwag agad tayo, pag mag-aaral naman tayo ng mga programming or mag-aaral ng mga ganyan, huwag agad tayo mag-expect na tuturuan tayo ng pro or advanced. Hindi ganun ang pag-aaral mga sir. Dahil kami, bago kami natutong mag-aaral, ang dami namin, nagbabayad kami ng magtuturo sa amin. Ang mamahal ng turo sa inyo nga, may free pa nga eh. Alam mo si Sir Pixmoto, bago na ganyan. Hindi pa nga nakakabawi yan. Ang dami ng puro gastos. Normal naman yan. Ang pag-aaral, Salamat po, sir. kaya nga yan, nung bumili ng programming tools, halos 3 buwan namin din nakausap yan eh. Kala nga namin nabaliw na yan. Nag-aaral pala ng 3 buwan pa tayo, sakit ng ulo niya, kakaaral ng remap. Kaya ito yung resulta. Nung naging active siya, tingnan niyo yung page niya. Bisitahin niyo yung page ni Pixmoto. Hindi mo na rin makakausap. Grabe. Ang daming pila araw-araw. Yan ba yung sa Honda, sir, pag sa i-remap mo yung pag tinanggal mo yung ano ba yun sa oil niya? Ano yun? AOT. Pwede mo i-remap yun, di ba? Di ba yung mga palyadong Honda Beat? Honda Beat. Ayun. Ituturo kasi paano sinusolve yung gamit ang Replus. Nag-off din siya ng mga sensor like IMO or mga auto sensor, ino-off niya rin para maging closed loop. Sir Gordo, ito na yung mo. Tignan mo yung Ito na Sir Gordo. Halos 3 araw ko pinagpupuyatan, kita mo yan, Run. Bukas may kulay niyan. Wala pang Bilis harapan. ah. Pag natapos na lang, ayoko rin mag-post kasi. Pagka na lang, post natin kapag may kulay na. Hahaba Actually, rin ang pila. Hahaba ang pila dyan, sir. Pinili ko yung dyno
di naman ako maraming gawa dito eh. Para din sa training yan, may mga mag-actual dito. Hindi na sila nagro-road test sa malalayo. Dito na tayo magte-training. Ito nakikita yung puting pader na yan. Ayan, ayan. Next time makikita nyo dyan, may mga wiring na dyan, may mga computer box na dyan, nakalinya na. So kapag magte-training ka dito, nandiyan na, magte-testing ka. Titingnan natin ano yung maging, basta yung marami siyang marami akong plano dito siya to na maituturo. Actually, may mga Sarap naka-schedule pumunta dyan. private teacher, may sa TESDA, may Don Bosco teacher, naka-schedule dito, pero ayaw nila ng pinopost. Pero mga sila, mga ginagamit din nila sa school nila. Tulad niyan, tingnan sa whiteboard ko, naka-run training. Pwesto dyan. Yun yung mga topic na training ko sa kanila minsan. Ginagamit nila sa nila, sa school. Kasi wala naman kasi nagtuturo sa atin dito sa Pilipinas ng talaga namang talagang basic. Karami kasi ang school dito basic. Like sa mga TESDA, basic talaga siya eh. Doon naman tayo magsisimula. Pwede naman kayo mag-aral doon, 120 days. Ang sila naman, ang punta naman dito, puro advance. Puro na yung training. Para mas, kung pag nagturo sila, mas malalim na by stage. So, ang level ng training natin ngayon, may level 1.0, 2.0, 3.0, at yung pinaka mataas na training natin ngayon, yung level 0.0. Baga, mas marami tayong matutunan din. Parang professional na galawan para ganun. Ultimo, mga tornilyo, torque natin, may tamang higpit na siya doon sa level 0.0. Tamang torque, may Newton na tayo ginagamit doon. So, yun mga sir, thank you sa mga nakinig. Sana may natutunan kayo ngayong gabi. At thank you din sa mga team natin. Yan, sila Sir Richie. Yan, sa Taytay. Tanay. Tanay, no? Tanay Rizal. Yes, sir, Tanay. Ready mo na yung shop mo dyan, sir, para magkaroon tayo ng training naman actual dyan. Kay Sir Moto naman, sa Tumbong Caloocan. Si Sir Angelo naman, sa sa Muntinlupa ka ba, sir, o Laguna? San Pedro po, San Pedro. Pedro, ayan. Marami dito mga umatid dito ng mga master rin. Yan, hindi ko na mabanggit yung iba. Yung iba dito na sila sir, mga na-training ko sa Mindanao, mga naging kaibigan ko sa Mindanao to. Dami Marami na. tayo. Sobrang dami yun ng mga sir. Alam niyo ba kung bibigyan ko lahat na naturuan ko sa Pilipinas, halos 3,000 to 4,000 na mahigit na mekaniko. Isipin niyo, dami ng magaling na mekaniko sana. Yung iba kasi, nabawasan tayo ng mga hindi naman kasi lahat pares ng expect eh. Yung iba nagkasungay na, yung iba naman nag-iba na ng takbuhan, nanira na. Yun, nagalit na iba sa akin kasi napabayaan daw, wala daw support. Yan talaga, nagkasungay kasi. Okay lang naman. At least mas marami pa rin tayong mga si Sir JM pala dito nakikinig oh. Ano? Ay, dito lang pala. Gordo. Gordo, kabato ha. Screenshot nyo na lang to, post nyo na lang sa Facebook para dagdag sa mga iba. Mas maganda kasi iniinggit nyo yung ibang mga mekaniko para next time, maganda pala yun para next time sali tayo para nga hindi tayo mag-inggit para makipag-away. Mag-iinggit tayo para sila naman maingganyo na mas more information, mas marami pang ma-unlock sa kanila. Yes, sir. Thank you, dami natin ngayon. Sige, sir. So, 11:04, maraming thank you sa mga umattend at sa mga team natin. Hindi ko na nabanggit yung iba, Sir Angelo at ibang mga team natin na hindi natin nabanggit. At itong video, after nito ay i-vlog ko na lang para meron kayong reviewer. Video mahaba nga lang na pag-review to pero sa ibang mga kasama nyo or may mga mekaniko kayo, mga helper, pwede nyo ipanood ito. Ayun. So, gawa kayo ng assignment ha. Kapag hindi kayo gumawa ng assignment, hindi kayo makaka-level 2 dito sa CKP. Mas marami pa tayong pag-uusapan about ACG. Nakita nyo naman ng post ko, halos lahat ng connected sa computer box.
tingnan ko lang pag hindi pa kayo naging master dito pag natatapos yung training na to. So, yun lang naman ang goal ko sa Pilipinas para yung mga mekaniko, hindi na natin nababalitaan. Oh, saan yung shop niya? Para maiwasan. Wala na sanang ganun. So, makikita na lang natin sa mga Facebook kung saan yung shop niya para mapuntahan, para mga ganun. Then, ang feedback ng mga customers niyo, makikita ko sa profile niyo ay good feedback na. Like sa nangyari sa ibang mga na-training ko, good feedback na sila. Dati, ang laging feedback sa kanila ay may barangay, may ganon, may ganyan. Ngayon, iba na yung mga feedback sa nakakatuwa na kasi ang post ng mga customer ay good na. Tapos nagre-recruit pa. Ayan. So, maraming thank you sa ating lahat. And bye-bye. Sir Gordo, bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat, sir. Salamat, bro. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Salamat, sir. Thank you.